So yun po mga Dappercats, mga kabiyay sa mabiyayang araw po sa ating lahat. So ito po ulit, Jay Guevara TV, isang pinaka-gwapo sa lahat ng defender ng DBJ. Mawabash na naman tayo nito eh. So yun nga po, no, ito pag-usapan natin yung explanation. Explain ka pa ha. Alam nyo, kahit bali-balik, kahit ulit-ulitin ko itong explanation na to, bakit niya ginawa to, no? Parang ano pa rin eh. Parang alam niyo yun, parang ang hirap pa rin talagang kalkulahin sa utak. Tipong, ayun na nga lang yung nag-iisang ibinigay sa'yo, hindi mo pa pinahalagaan. Tsaka alam mo yun, parang isipin nyo mabuti pa, ano, naghihirap ka na ba? Para gawin mo yan? Diba? Tapos dalawang video to, yung isang video, ayun yung pinakamagandang explanation dito sa bidyong tatalakayin natin. Kaya abangan nyo po yan sa pinakadulo nito, no? Siyempre, bago natin ito simulan, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito po, yung bidyong ito ay ito yung kay Anjo Iliana with Boss Toyo. Na kung saan nga, naging controversial nga po yung kanyang pagbenta. O yung pagbenta ho nila, pagbenta ni Anjo Iliana dun sa kaisa-isang binigay sa kanya ni Henyo Master. Na kung sa akin nga, nung una ko nga ito na-reaction ay para sa akin, ay hindi talaga dapat. Parang, alam mo yung parang ang bigat. No, kahit itong picture namin or yung damit na binigay sa akin ni Henyo Master, kahit na alam ko pagkakaperahan ko yan, hindi ko ibibenta yan. Ayun na nga lang yung kaisa-isa na memorable mo or pinaka-sentimental value mo sa isang tao, tapos ibibenta mo. Parang tapos dito pa, ang nangyari pa dito sa video ito, parang idinahilan pa ni Anjo Iliana yung kanyang anak. Dahil wala daw pang tuition. No, parang napaka-posible ho mga Kadabarkads. Parang napaka-posible. Anjo Iliana, ang tagal-tagal mo ng artista, wala kang naipon. Parang posible eh, 'di ba mga Kadabarkads? Tapos yung interview nga sa kanya na hindi niya na nga daw sisingilin yung utang ng Tape INC sa kanya, 'di ba? Doon pa mas lalong lumabo. Doon lumabo ang lahat eh, doon lumabo eh. Kung ipagko-connect niyo po yung sinabi niya na hindi niya na babawiin or sisingilin yung utang ng Tape INC sa kanya, eh, ibig sabihin mapera ka. Tapos ngayon sasabihin mong anomalya diyan sa dahilan diyan sa pagbenta mo ng larawan ni na or gift or regalo na ibinigay sa iyo ni Henyo Master Joey De Leon, ay isasangkalan mo yung anak mo tapos sasabihin mo wala kang pera. Parang napaka-posible ho talaga, 'di ba? Kaya paulit-ulit po natin tong to. Play na ho natin. To clarify ko si Ranjo kasama namin. Napagkwentuhan kasi namin kaya natuwa ako, parang ang galing ng istorya. Saan ba nagsimula? Bakit mo nga ba binenta yung painting ni Sir Joey De Leon? Aside from the reason, yung simula ng reason, ano ba dahilan? Diba sabi mo nga kasi, sa inaanak ni Joey. So, totoo yun, dahil yung sa anak ni Sir Anjo. Pero di ba yung kwento pa nun, ang kwento na napakasakit naman talaga. Ayoko na sa akin manggaling. Sir Anjo, anong sabi? Kasi sabi sa akin, anong rarason ko sa boarding house ko na wala ka pa ang sweldo? Siyempre, masakit ang tatay, di ba? Pag wala no? O pag hindi mo ibigay. Kasi anak mo, kailangan bigay mo lahat eh. Sa responsibilidad, lalo na pag-aaral. Sumalog ko nung gabi kasi hindi ko mapagbigyan nung araw na yun. Nahulog sa tuktok ng ulo ko yung painting ni Joey. Ang sakit pa eh.
Sabi ko, ano yun? Kita ko, kinilabutan ako kasi yung picture ni painting ni parang Joey. Parang sinasabi ni painting, hindi ko naman sinasabi ni parang Joey. Parang sinasabi Ito ng na yun. painting, ito, solusyon. Tapos naalala ko yung sinabi mo, baka may mga memorabilia yan, talaga. Pero Doon ko na 1+1. Pero eksakto kasi ninong si Sir Joey nung inaanak mo. Kung nangailangan si baby girl mo, Correct. bilang nabaksakan ka ng baby. Saka doon sa mga nagsasabi, parang binaliwala ko yung pagkakaibigan namin. Una-una, anak ko yan. Siyempre, gagawin mo lahat para sa anak mo. Pangalawa, malalim po yung pinagsamahan namin ni parang Joey. Hindi na mabubura yun. Hindi na para sa isang painting na hindi para sa isang painting na kadahilan naman talaga. Alam mo, kahit naman ako, kailangan. Kung ano yung nandyan. Kaya natoktokan ako eh. Pero although, kailangan pagbigay talaga, syempre, bigit natin yun. Diba? Doon talaga yun. Pero kasi, meron din naman na katulad nga niya, may ganun talagang bagay. Sakto pa naman. Sakto Hindi naman biro sa Melbourne, yung pagpaparad sa pag-board. Diba? Magkano din talaga yun. Diba? So, yun lang. So, gusto lang dinawin. Pero napaganda ng kwento. Yun yung pinalabutan akong kwento. Sinishare ko sa inyo. Di ba? So, yun. Ngayon, alam niyo na, ha? Teranjo. Ito moment. Geng. Basta yan. Yeah. Gang, ha? Diba? Parang napaka-posible. Kita mo, sinabi ko kanina, tuition. Yung pala, ano lang sa... Ano ba yun? Ano ba yung sinabi? Sa pangbayad pala ng boarding house. But may boarding house ba ngayon na umaabot ng 100K? May boarding house ba na umaabot ng mga 50K? Ng mga 30K? Pagkakaalam ko sa boarding house, may mga pinakamataas niyan, 10,000. Ano? Parang ang labo pa rin naghihirap na ba si Anjo Iliana? Kung naghihirap siya, bakit hindi niya sinisingil yung utang ng TPINC sa kanya? Doon ka mapapaisip Doon ka mapapaisip na bakit mo kailangan ibenta yung bigay ni Henyo Master kung talagang solid na kaibigan ka, no? Samantalang may utang pala sa yung TPINC at alam mo namang babayaran ka, ba't hindi mo siningil? Mas malaking pera yun, million yun. Magkano ba benta dun sa painting? Nakalimutan ko, 100K ba? Tama ba ako? Comment nyo nga dyan. No? Isipin nyo mabuti mga Dabarkads. Yung utang ng TPINC kay Anjo Iliana, nasa million. Yung painting ni Henyo Master na may sentimental value na nasa 100K lang ata na ibenta, bakit? Ba? Bakit ibibenta mo? Tapos ang ginawa niyang katwiran dito, anak. Siyempre, totoo naman, kahit sinong magulang, no, pag nanghingi ang anak at lalo't kailangan na anak, siyempre gagawa ka ng paraan dyan. Pero parang ang labo, parang hindi ako naniniwala Alam mo mga Dabarkads, parang hindi talaga ako naniniwala na dahil sa anak niya. Anjo Iliana yan, ang tagal ng artista niyan. Posibleng walang naipon yan. Hindi nga nabalitaan na naghirap yan. Diba? Parang napaka-posible pangbayad ng parang ginagawa tayong tanga. Parang ginawa tayong tulonggis ni Sir Anjo Iliana. Siyempre, sasabihin yan, bakit? Ikaw ba yung napagbigyan? Bakit kayo ba yung napagbigyan na para ganyan kayo mag-demand? Demand lang kasi namin dito. Kasi una-una, isa ka sa mga kumampi
Imbis na kampihan mo at damayan mo yung mga kaibigan mo na sinasabi mo pa nga kumpare ninong ng anak mo, pero ang ginawa mo mas kinampihan mo yung TPINC. 'Di ba? Mas kinampihan mo yung TPINC kaysa dun sa kumpare at ninong ng anak mo. Na kesyo ang dapat na magmay-ari ng Itbulaga yung nag-invest, yung gumastos, 'di ba? Sabi mo. So dun pa lang sa madaling salita, mas angat pala kay Iliana, kay Anjo Iliana pang usaping pagdating sa pera. So dito, ito talaga, promise, real talk tayo. Hindi dahil to sa anak niya sa boarding house. Artista ka, hindi mo masolusyonan yung boarding house lang. Okay sana kung dinailan mo kung tuition mas malaki-laki yun Pero boarding house parang ang labo. Di ba mga kadabar ka, isipin nyo maigi. No, parang ang labo talaga kahit ilang beses ko panoorin. Sabi ko parang wala to, alibay na lang to ni kasi totoo nga naman talaga na marami talagang nagalit kay Anjo Iliana. Yung unang-una, nagalit yung mga legit dabarkads dahil dun sa sinabi niya na mas karapat dapat na magmay-ari ng titulong Itbulaga ang TPINC kaysa sa TBJ. So ngayon, nabash ulit siya kasi nga binenta ni Anjo Iliana yung kaisa-isang regalo sa kanya ng kumpare niya na si Henyo Master. So mas lalo siyang dinagsa ng rito, lalo siyang pinutakti ng mga legit Dabarkad supporters. So kahit nga ako ngayon nagagalit ako Diba? Kaisa-isa na nga lang binigay sa'yo, hindi mo pa pinahalagahan. So ganun na lang pala kababaw ang pagkakaibigan, yung pangbayad lang pala ng boarding house. Pangbayad, buti sana kung emergency. May intindihan pa namin kung, yung anak ko kasi ganito, may sakit, nagkasakit. Kaya ibinenta ko pasensya na talaga kayo, ayoko talaga ibenta. Kaso parang, alam mo yung pangbayad sa boarding house, magkano ba boarding house? Million ba? 100K ba ang boarding house na babayaran? Parang napaka-posible kasi talaga mga Dabarkads. Ngayon, dito napapasok yung totoong pag-uugali, nakakahaka natin na ganito talaga si Anjo Iliana, na hindi talaga solid TBJ, na siya talaga ang huda sa grupo. So malay din natin, malay mo ay mas napalapit siya sa mga lusos nung time na nandun pa ang TBJ si Itbulaga, 'di ba? So hindi natin siya masisisi doon. Ayun nga lang, bilang Tito Vic and Joey, kung hindi dahil sa Tito Vic and Joey, wala ka naman din. Hindi ka rin naipasok sa unang Itbulaga, no? Ewan ko sa'yo. Dapat tumanaw ka na lang ng utang na loob. Kaso wala tayong magagawa. May mga ganyan talagang tao So tutusin nga, ewan ko na lang, dapat naging host ka na lang dun. O kasi ganun din naman kinampihan mo na rin naman sila Tutusin nito, wala talaga sa isip ko na sasabihin ni Anjo Iliana or yung isa sa mga Dabarkads na napanood natin doon na karapat dapat na magmay-ari ang TPINC sa titulong Itbulaga. Hindi ko talaga ini-expect na manggagaling sa kanya yung mga Dabarkads. Nagulat ako na, hala, ang big sasabihin nito. Galing pungatan na ata ito Tapos dumagdag na naman to ngayon yung kaisa-isa ko. Ito real to kahit na gagawa ng paraan para lang mapagbigyan ko yung gusto ng anak ko, lalo't sa pangbayad lang naman ng boarding house, 'di ba? Magkano lang naman 'yan. Pero bilang isang artista bilang isang artista, masasabi mo na magkano lang naman 'yan. Buti sana kung katulad namin mga vlogger, ano lang yung sinasahod dito sa YouTube. 'Di ba? Gapiranggot lang. Pero isa kang dating artista, bakit wala kang naipon? Posible. Napaka-posible talaga Ngayon, kaya doon namin naiisip na hindi kaya binenta yun. Hindi niya lang masabi na kaya niya binenta yun kasi iritang-irita na siya doon sa painting na yun. Dahil bakit nasa bahay niya pa kampi nga si sa TPINC, di ba?
Biruin mo na lang eh. May utang. May utang sa'yo ha. May utang sa'yo. Ang KPINC million. Ba't hindi mo siningil? Kung talagang kailangan mo ng pera. Diba sabi mo doon sa interview, ayoko kasi dagdag gulo lang yan. O dito naman, sinabi mo na syempre para sa anak mo gagawin mo lahat. Eh bakit hindi sumagi sa isip mo na masingilin mo yung utang ng KPINC sa'yo kaysa doon ibenta mo yung picture or yung painting na nagkaisa-isang binigay sa'yo ni Henyo Master? Isipin yung maigi yun. Isipin mo yon, Sir Anjo. Bakit hindi mo naisip yun? Kaya malabo talaga eh. Malabo yung sinasabi niya na naghihirap siya. No? Parang wala eh. Wala man tayo nabalitaan na naghihirap to eh. Naghihirap ba yan? Naghihirap ba yan mga kadabarkads? Parang hindi, di ba? So ito yung isang video, na talagang pangsupalpal dyan kay Anjo Iliana. Kita si Toyo, Anjo at Joey magkumpare pa ba? Ang kanyang title. Ito, subscribe nyo, isa rin to sa mga kasama namin, Real Talk Chicago. So ito, pakinggan nyo yung sasabihin niya. Barag na barag siya rito. Mga kaibigan, ito sa Real Talk Chicago. Ito, ay po yung pag-usapan po natin ito tungkol kay Aunt Juliana sa kanyang pagbenta doon sa painting ulit. Yung part 2 po. Marami po nagko-comment na mga hindi naman nakakaalam at nagdudunong-dunungan at nakikisaw-saw lang. Po, kayo naman po. Ito lang ang tanong ko sa inyo. Kung kayo po ay pupunta sa pawn shop, ano ang gagawin nyo? Ano ang pakay nyo? O di ba? Pag nagpunta kayo sa pawn shop, magsasanla kayo. Pag nagpunta kayo sa pawn shop, magbebenta kayo. Hindi kayo magdidisco doon. Mga kamote. Populitis. Populitis. Hindi kayo magkakaraoke doon. Visit ka, kuya. Nangangailangan kayo ng pera o short kayo sa budget nyo. Kaya huwag kayo nag-iinarte dyan. Okay? Hindi ito paninira ng isang tao. Ito pa yung normal lang na awareness or kung bakit, mga katanungan. Katanungan, no? Tanong ko nga ho dito, bakit broke na ba si Anjo Iliana talaga? Diba? Broke na ba siya? Baka naman hindi. O, ganun lang. Akala ko nga po, hindi siya hindi niya ibebenta o magpapa-appraise lang siya. Pero ibinenta niya eh. Yun ang mahirap doon eh. Kaya pwedeng pag-isipan ng ganito na short na ba talaga sa budget si Anjo? Or si Toyo ba? Kumita dito? Nakikita ni Toyo dito. Malamang. Toy, ang galing mo. Galing mo, you hit him so low. Kaya nga. Pero anyway mga kaibigan, ito po si Real Talk Chicago. Nanalo dito Toyo. Di ba? Manalo si Toyo dito. Si JDL, wala tayong magagawa. Binigay niya na yan kay Anjo eh. So, problema dito, 160K for friendship. It's a long time friendship for 160K na binenta mo lang yung friendship na yan. O sana naman hindi nasira ang pagkakaibigan nyo sa 160K na pagbenta mo ng painting na ito na ibinigay sa iyo, pinagkatiwala sa iyo ni paring Joey mo. Anyway, ito po sa Real Talk Chicago. Dito lang to po sa Illinois, USA Bay. Mabuhay po kayo lahat. You shall know the truth and the truth will set us all free. So yan po, no, pakisubscribe po si Real Talk Chicago. Kasamahan po namin yan. Yan, napakagaling na reactor defender ng TBJ. Hindi lang nakasama yan nung pumunta kami doon kasi nasa ibang bansa yan. Ewan ko lang kung saang bansa yan si Sir Real Talk Chicago, Canada ata. O, nandun po ata yan. Tsaka siya rin po yung gumawa ng ating cover photo dyan. Oo, siya po yung, siya po yung nag-sponsor. Siya nagbayad. Siya po yan. Pinagmamalaki ko yan syempre. Siya po nagbayad. Mabuting tao yan si Sir Real Talk Chicago. Suportahan nyo yan. Real Talk Chicago. So yan, tama naman yung sinabi niya doon, di ba? Kagaya ng sinabi ko, bakit? Naghihirap na ba si Anjo? Para ibenta yun? Di ba? Hindi. Ngayon, sa halagang 160K pala ang benta. Sa halagang 160K,
ibinenta mo yung nag-iisang art, no? Nag-iisang art, nag-iisang pinaghirapan ng kaibigan mo at nag-iisang regalo ng kaibigan mo sa'yo, no? Ibinenta mo sa ganung halaga lang. 160k, saglit lang yan. Bili mo ng ano yan, bili mo ng 1,000 na hollow blocks, wala na yan. Oo, sa mga materialis ng bahay ngayon, wala na yan, saglit na lang yan. Okay, pang charity mo yan, ilang bigas lang yan. Ilang sakong bigas lang yan. Diba? Hindi kasi nakakaano lang kasi na, bakit ano, ang ano kasi namin dito, ang ano dito, hindi paninira. Tama naman yung sinabi ni Sir Real Talk Chicago na hindi paninira itong ginagawa namin. Isa tong katanungan na bakit, anong mabigat na ano na nag-push sa'yo para ibenta yan. Na kung doon naman sa boarding house na anak mo, napakababaw na dahilan, no? No, napakababaw. Super na napakababaw na dahilan. Kaya kami dito, mga TBJ Defender, kung sa tutusin lang ho, kung may pera kami, ako bibili ng painting. Ito mga Kadaver Cards, kung sino man po yung medyo ano dyan, may kaya-kaya, no? Mas okay po, punta po kayo dun sa pawn shop ni Boss Toyo. Bilhin nyo na lang ho yun, kaysa masayang yun. Ako gusto kong bilhin siya para may memorable kay Henyo Master Joey De Leon. Diba? Kasi talagang, alam mo yun, nag-iisa na nga lang yun, tapos ibinenta pa. So, kung may pera lang ako, binili ko talaga ho yun para dito sa akin. Habang buhay, nandyan siya. O kahit magka-gipit-gipit ako, nandyan pa rin siya. At least nandyan pa rin yung alaala ng isang iniidolo ko na Joey De Leon Henyo Master. Kaso hindi ata naisip niya ang Joeliana yun eh. Hindi niya rin ata naisip yung utang ng TPINC sa kanya. Wala tayong magagawa dun eh. Kung hindi talaga siya solid kung hindi talaga solid na kaibigan ang turing niya kay Joey De Leon, wala na tayong magagawa dun. Wala tayong magagawa dun. No choice na eh. Kagustuhan niya ho yan eh. Pero yung dahilan niya po is napakababaw. Napakababaw. Super napakababaw. Kaya sasabihin ni Boss Toyo na napakagandang kwento. Napakawalang kwentang kwento ka mo. Hindi naman ako galit kay Boss Toyo. Lagi din ako nanonood dyan eh. Pero napakawalang kwentang dahilan. Uy ito pwedeng maibenta ni Boss Toyo ng 1 million yun. Pag sa pasubustahan. Ano, pwedeng maibenta ng 1 million ni Boss Toyo dun. Tubong lugaw siya dun. Saka ito lang eh. Pupunta kang pawn shop, okay sana kung isinanla na lang. Doon, maintindihan pa natin. Sasanla ko to kasi syempre memorable to sa akin. Galing to sa kaibigan ko, kumpare, ninong ng anak ko. At matagal ko rin, malawak-lawak din at mahabang panahon ng pinagsamahan namin nito, mapahanggang ngayon. Isanla ko na lang muna siya dahil gipit ako. So 160k. Pwede pa yun, di ba? Pero yung rekta benta, parang may bit-bit ka rin bukod dun sa bit-bit mo na painting from Joey De Leon. Parang may bit-bit ka rin na sama ng loob. Alam niyo, parang dalawa yung bit-bit niya eh. Yung ibibenta niya tsaka yung sama ng loob. So ano ba yung sama ng loob na yun? Ayun yung pinakatanong dito. Nasa likod ng lahat ng ginawa ng Tito Vic and Joey sa'yo, bakit ka pa magkakaroon ng sama ng loob sa kanila? Kasi doon pa lang sa panayam yan, maulit-ulit na natin sinabi na mas kinampihan niya yung TPINC kaysa sa Tito Vic and Joey. Parang ang labo din dun eh. No? So, hindi ako sang-ayon. So yan mga Kadaver Cards, hanggang dito na lang tong video natin. Ano pong may kukomento nyo sa video ito, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Libre po yan. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung ating mga bell button, yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At please follow my Facebook page sa J. Guevara 18 na nandiyan din po sa description yung link. I-click nyo lang po, no?
At ayun, syempre shoutout din kay Sir Real Talk Chicago, ginamit natin yung video niya. Nagla-live po yan gabi-gabi. Antabayanan nyo po. At syempre yung mga ano po, yung mga batawa. Yung mga kasamahan ko rin po, pakisuportahan, nandiyan siya sa description ng kanilang mga link, no? So yun, ingat po kayo palagi, and God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magno.